Yamaha TechMax NMAX. Mga katubo, narito na ang top variant ng NMAX version 3. Anyway, before anything else, special thanks muna kay Win Moto. Thanks bro, siya ang nagbalita sa atin kung saan available ang motor na ito. Well, dito lang naman yan sa Yamaha Tayuman branch. Balik tayo sa TechMax NMAX. Mga katumo, sabi ko nga kanina, ito ang top variant ng NMAX version 3. And one of the highlights ng variant na to is yung changes sa kanyang transmission. Yes mga katumo, totally different ang mechanism ng transmission nito kumpara sa old version dahil naka-Y ECVT na ito kung tawagin, or what they call the Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. But don't get me wrong, dahil ang makina nito ay the same lang sa standard version kung saan naka 155cc engine displacement, single overhead cam, 4-stroke at naka 4-valve pa rin. Mga katubo, dahil naka-Y ECVT na ito, meron itong 2 riding mode options. Ang T-mode or town commuting na tinatawag at S-mode or sport na tinatawag, parang sasakyan lang na may power mode at eco mode. Kalinsabay nito mga katubo is yung features naman na tinatawag nilang Y-shift kung saan konektado pa rin sa kanyang Y-ECVT. Well, basically meron itong tatlong acceleration level. Ito ang low, medium and high. Sa makatwid, may tatlong shift na pwede mong gamitin. Unfortunately, hindi natin makikita yung tatlong level na tinutukoy ko dito sa kanyang instrument panel dahil kailangan moving ang motor. Dapat tumatakbo para mag-activate ito. Mga katumo, isa rin sa kinagandahan ng Y-shift features is pwede mo itong gamitin pag gusto mong mag-downshift from high speed ng smooth at safe, and to compare, para kang naka-assist and slipper clutch dito. Kaya naman, hindi maiwasan na ma-misinterpret ng karamihan na tila ba may turbo feelings ka daw na mararamdaman, where in fact, it's all about the new mechanism of transmission. Also, what makes this scooter special mga katumo is yung kanyang all-new instrument panel kung saan naka-TFT display na rin ito. And to be honest mga katumo, gandang-ganda ako sa forma at disenyo nito. Social tignan at premium na premium ang dating na para bang feeling mo ay nakasakay ka sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Pagpihit mo pa lang ng kanyang susian, ito na agad ang bubungad sa'yo. Dito, makikita natin ang nakasulat na Yamaha sa mismong sentro ng kanyang instrument panel at ang kulay berde nitong signal light sa may itaas, bandang kaliwa at kanan. Mga katumo, sa may bandang kaliwa ay makikita din natin ang TCS, Smart Key System at CVT indicator. Sa may bandang kanan naman, dito makikita natin ang engine, temperature, ABS at stop and start system indicator. Sunod naman na ating makikita sa may bandang itaas ay ang klarong-klaro nitong speedometer. Katabi nito ang fuel gauge at odometer. Meron din tayong mababasang warning display at pagkapindot naman ng accept option ay kusang lilitaw ang kanyang tachometer and selected riding mode indicator. Sa may mismong baba ng speedometer, bandang kaliwa ay makikita natin ang timestamp at sa bandang kanan naman ito ay makikita natin ang letter T na may kulay na Tiffany blue, indikasyon na naka-activate ang T-mode or town commuting ng iyong motor. Mga katumo, meron itong 7 mode Andyan ang music, settings, weather, notification, navigation, meter display at auto trip mode. Balik tayo sa may unahan ng motor na ito. Katulad ng standard version, syempre naka-dual projector headlight ang top variant ng NMAX version 3. May daytime running lights din at full LED na rin lahat ng ilawan. Kasama dito ang turn signal at daylight. Naka-smart key system, meaning to say keyless ang motor na ito. May charging port kung saan naka-type C na rin. Kaya naman sa loob lamang ng 5 segundo ay kaya nitong i-full charge ang iyong cellphone na mayroon pang 99% remaining battery level. Gago! Good news dahil hindi tinanggal ni Yamaha ang stop and start system nitong features for additional fuel efficiency at hazard lamp for emergency situation. Sa sukat ng gulong, same with the standard version, 110/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Telescopic ang suspension sa harap at dual subtank sa likuran.
Pagdating sa preno, pareho itong naka-hydraulic single disc harap at likod and equipped with ABS or anti-lock braking system and traction control kung saan pwedeng i-disable kung kinakailangan. Katulad ng mga naunang NMAX, ang kanyang handlebar ay nababalutan pa rin ng kaplastikan para iwas kalawang. Mga katumo, ang gasolinahan ng NMAX version 3 top variant ay pwedeng kargahan hanggang 7.1 liters and not bad for this category. And speaking of price ng motor na ito mga katumo, ang top variant ng NMAX version 3 ay nagkakahalaga lang naman ng 175,900 pesos SRP. Well, para sa akin, sulit na rin for that specs and features, lalo na if you really want to experience something new or something different pagdating sa kanyang performance. Pero kung namamahalan ka naman, then go to the standard version with almost 20,000 difference. Ano sa tingin nyo mga katumo? Sulit kaya ang motor na ito pagdating sa kanyang presyo? Please comment below. And that's it. Mga katumo, siguro dito ko natatapusin ang video na ito. Muli, maraming salamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.